press conference. Congratulations to the Chargers for winning over the Creamline School Smashers in 4 sets. The Chargers are now at 4-3. We have Coach Tina Salat, Mars Alba, and Ivy Lasima. Coach, congratulations for this victory. 4th straight win, and this is your biggest win because kalaban niya yung 10-time PBL champion. So your thoughts about this win, especially sa dalawang katabi mo, si Mars at si Ivy? I'm very proud dito sa dalawa, especially of course sa team namin. And even if nagkasa-struggle kami at the very start, there's a reason kung bakit kami ngayon nagkakaganito. So, winning streak. So, yun lang. Nag-inspire lang namin yung bawat isa everyday sa training. And then, we don't lose hope kasi bito lang bola. So, regardless of what's happening, tuloy ang buhay. Thank you. To Mars, you have 3 points on 2 attacks, 1 ace, 18 excellent sets, and 10 digs. So yun nga, tuloy-tuloy yung panalo nyo, 4th straight win. So, especially defending champions yung kalaban nyo. So, mukhang lagi kayong sumusunod sa sistema ni Coach. What can you say? For me, grateful ako sa lahat, sa coaches, sa teammates ko, sa management kasi wino-work on talaga lahat ng mga aspects na pwedeng gawin at ma-improve yung team. Ayun, happy ako kasi gumalaw ng maayos yung team and nagsama-sama kahit anong hirap yung nangyayari sa loob ng bola. Thank you. And lastly to Ivy, 20 points on 18 attacks, 1 block, 1 ace, 2 digs, and 17 excellent sets. So, what can you say na... What can you say about What can you say na nagtipitin na mo this conference? Sa akin po, hindi ko po siya tinitake na ako lang po yung nagtitake. Yung buong team po. Kasi talagang teamwork po yung ginagawa namin everyday. Start from coaches, PTs, kay JC, and yung management po. Lahat po kami talaga sinatsaga everyday kahit na may mga nararamdaman sa katawan at syempre yung pagod talagang walang tigil po. Kaya talagang grateful at thankful po ako sa mga teammates at coach. Okay, next one. Go. Ayun, Mark, syempre, nakatabas ko rin si Gia, tas 10-time champion. Siguro sa inyo, gaano kalaking bagay itong panalo na to? Sa'yo na rin personally. Masaya syempre. Ngayon lang, second time ko na kalaban yung Creamline. Second time na panalo, yung isa sa Reinforce, tas isa ngayon. Pero yung last time wala si Ate Gia, ngayon nandito. Sobrang happy kasi, syempre Ate Gia yun. So, parang French fries yun talaga yung blocking. So, kailangan talaga namin pagtrabahuan. And ayun, happy ako kasi pinagtulungan talaga ng bawat isa yung laro. Coach, may specific po bang iba ngayon sa game plan against Creamline bilang mas bigger team kumpara po sa mga recent na nakalaban or parang pinanindigan nyo lang po yung what kept yung win streak going on? Sa team namin kasi every time na iba-iba yung kalaban namin, we set the standard. Kailangan if we beat din ganito, ganito yung standard namin. Mas mataas yung standard namin this time. Kasi we beat Creamline. So, kaya mas mataas din yung pressure din sa amin. Sa kanila. But all in all, kaya naman i-manage na namin ang maayos sa training, magandang recovery as well, and makakuha ng magandang inspirasyon. Diba? Ayun lang. And Mars and Ivy, ano na lang from yung win nga rin ng Reinforce last year, ano yung natutunan nyo na lang na parang pinaka-key in terms of staying steady and composed against Creamline dahil bukod nga sa natin malakas sila yung fans din and all, paano nyo natutunang kapitan lang kapag sila yung kalaban? Loading, Siguro po, siguro sa akin po, with the guidance din po ng mga coaches. Kasi sila talaga yung nagsasabi na, kalma, ganun, like, para medyo mataas na yung emosyon namin, ganyan. So, sila talaga yung nagmamanage nun sa amin. Kasi baka minsan po kasi na-over kami ng emosyon namin, na-excite po kami, gano'n. And siguro syempre yung mga pinagdaanan din po namin mga games, hindi lang po sa kanila,
malalakas din po yung mga ibang teams, gano'n. So, parang doon din po, every game po natututo po kami. Same question. Halos same lang din po kay IOP. Pero yun nga, nire-remind lang din talaga yung isa't isa. Katulad kanina, parang nag-ano agad kami na mature talaga yung team line eh. Kahit 2 sets up kami, hindi namin masasabi if makukuha na talaga namin yung next na set. Kaya nagre-remind lang yung isa't isa, mga coaches, mga players na matured yung kalaban. Kailangan yung pagpasok ulit sa loob ng court, mas higitan pa or mag-focus pa lalo kasi for sure babawi talaga yung team. Coach, you've talked about yung identity ng Akari. Siguro itong past 4 games or puro panalo, ano ba yung nakikita yung identity na na-perform nitong team kaya ganito yung naging run nyo? Mas gusto ko yung hunger sila eh. So kahit wala mo na makita ang identity yan, at least nakikita natin yung composure ng bawat isa. Yung hunger kasi hindi nasa-satisfy, walang satisfaction. So I think yung identity, it will remain the Akari pa rin. Gusto ko lang din magkaroon din sila ng mas mataas din na standard. Level ng playing nila, of course individual, no, also as a team. So then again, yun nga, meron pa kami remaining games, diba? So yun ang minimit namin ngayon, na matapos namin yung remaining games namin with the Wolves. Banking na dahil ng IV siguro, mas gutom ko ba ngayong conference para sa panalo? And ayun, paano ka nag-respond sa Bukod po sa gutom na talaga. Ano po talaga? Siyempre, everyday naman, kahit na nananalo po, lagi ko po sinasabi kahit sa ibang interviews ko na everyday, lagi dapat may space sa akin para sa bagong learning. So, hindi yun nawawala sa akin kasi may gusto pa po ako ma-achieve, hindi lang po ito. So, everyday, work ulit and kailangan tumigil. Coach, first 3 games, sabi niyo ang goal niyo matapos na yung 16 niyo. Ngayon, sunod na panalo, yung chance niyo na makapasok dun sa top 4, medyo malaki para makaiwas dun sa akin. Medyo delikado kasi yung sa dulo dahil step ladder. So, ngayon ba yung goal niyo, nakikita niyo na sobrang malapit na? We can see the light. Yun lang ang gusto ko sabihin. We can see the light. Akari Chargers. Doon siguro ano lang yung nakikita nyo, kailangan pa ng team, yung kung paano nyo lang din pananatiliin yung momentum na to para ma-secure nyo talaga itong top 4. Yung kailangan pa namin, which is magtulungan pa. I mean, every day, kailangan namin magtulungan. And also understand kung ano yung mga situations ng mga players, especially sila. And hindi naman biro beating Creamline with 4 sets. So, medyo mataas yung pati. And everyday learning sa amin, so marami din kami natututunan from them. Yun ang maganda kasi lahat kami sa ano natin, sa team namin, learning team kami, learning program. So may mga thoughts kami, meron din sila mga inputs na nagkakaroon kami na understanding na para at least makuha namin yung main goal namin. Coach, next game yung Conference. Galing. Galleries. Ay, galing. Coach, paano na lang i-control yung emotion ng team na hindi magpabaya? Kasi din na siyempre, winning streak kayo, medyo din struggle yung galleries, pero sa ganung situation, medyo mas... For us, we remain humble muna. Balik lang ulit sa dati. Balik lang ulit sa baba. Kung pagod ngayon, pahinga lang, tulog lang ulit. And then, rest naman tomorrow. So, hanap lang na maayos na inspirasyon, maayos na nutrition and recovery. Trabaho lang. I mean, nothing new. Parang dire-diretso lang eh. Kung ito yung nag-work sa amin, diba? Whatever works, tuloy lang. We see the light. Congratulations. Thank you so much!